Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ICC bumuelta sa pahayag ni VP Sara sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Duterte. Posibleng dengue outbreak ngayong taon pinangangambahan ng Department of Health. 19 na taong gulang na seminarista sa Puerto Princesa natagpuang patay matapos malunod. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, kinukonsidera pa ring crime against humanity o krimen laban sa sangkatauhan ang isang kaso ng pagpatay ayon sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ito ng ICC kasunod na questionin ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing nasa 30,000 na mga namatay sa giyera laban sa droga ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, kung ang krimen ay planado at paulit-ulit na nangyari kahit na isang beses lang ito, ay maituturing pa rin itong krimen laban sa sangkatauhan. Kinontra rin ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti ang pahayag ni VP Sara na hindi makatarungan ang pagkakakulong ng dating Pangulo dahil 80 taong gulang na ito. Anya, hindi uubra ang argumento ni VP Sara sa ICC kung edad ang pagbabasehan nito. Dagdag pa ni Conti na hindi simpleng murder case ang kinakaharap ni Duterte kahit na hindi mapangalanan ang sinasabing 30,000 na mga biktima ng extrajudicial killings. Pinangangambahan ng Department of Health o DOH ang pagkakaroon ng dengue outbreak ngayong taon dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue kumpara noong 2024. Ayon sa DOH, mula Enero hanggang 15 ng Marso, pumalo na sa 78% o 76,425 ang dengue cases sa bansa kumpara sa 42,822 cases noong parehong mga buwan noong nakaraang taon. Paliwanag pa ng DOH na bawat 1 hanggang 3 taon ay nagkakaroon ng dengue outbreak ang Pilipinas tulad noong 2019 at inaasahang mangyayari ulit ngayong taon. Naitala naman ang mga pinakamataas na kaso ng dengue sa Calabarzon na sinundan ng National Capital Region o NCR at Central Luzon. Isang 19 na taong gulang na seminarista, si Mark Sabando, ang natagpuang patay matapos malunod sa Tagkawayan Beach, Barangay Bakungan, Puerto Princesa noong Lunes. Ayon sa Seminaryo de San Jose, lumahok ang biktima sa Class Dynamics and Year-End Integration Activity nang mangyari ang aksidente. Naiulat siyang nawawala bandang 2:00 ng hapon. Matapos ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, CDRRMO at PNP, natagpuan ang kanyang katawan kahapon bandang 1:20 ng hapon. Ayon sa mga saksi, tinangay siya ng malakas na alon habang naliligo kasamang iba pang seminarista. Sinubukan siyang sagipin ng caretaker ng beach ngunit hindi siya naabutan. Naglabas ng opisyal na pahayag ang SDSJ at nagpasalamat sa mga tumulong sa operasyon. Sa ngayon, nakaburo lang biktima sa Seminary Chapel. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.